Ka-Express, isang comparison na siguradong nakakagulat. Habang si Young Hansen ay naging 16th overall pick sa NBA draft ngayong taon, maraming fans ang nagsasabi, hindi siya automatic na mas mataas kaysa kay Kai Sotto. Unang-una, experience factor. Si Kai ilang taon nang lumalaban sa FIBA at nakaharap na ang ilan sa mga pinakamalaking pangalan sa international basketball. Nakapaglaro rin siya kontra NBA players at nakapagpakita na kaya niyang sumabay sa bilis at pisikalidad ng laro. Si Young Hansen, yes, drafted siya, pero wala pang tunay na exposure na parehong level ng international senior competition na sinasabak ni Kai. Pangalawa, versatility. Ang 7'3 frame ni Kai ay hindi lang pang protection sa rim, kundi may kasamang shooting touch, passing vision at mobility na mas bagay sa modern NBA big man. Samantala si Young ay kilala sa kanyang defense at hustle, pero limitado pa sa offensive repertoire. At panghuli, intangibles. Si Kai ang puso ng gilas, isang pambansang player na buhat ang expectations ng milyong-milyong fans. Samantala si Young, baguhan pa at may malaking tanong kung paano siya aangkop sa NBA system. Ka-Express, ito na ang pinag-uusapan ng lahat, ang paghahambing ng ating sariling Kai Sotto laban sa bagong NBA draftee na si Young Hansen, na napili bilang 16th overall pick ngayong 2025 NBA draft. Sa unang tingin, iba ang may isip dahil mas mataas ang draft stock ni Young, siya agad ang mas mataas na prospect. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, makikita na si Kai ay hindi lamang nakakasabay, kundi sa maraming aspeto ay mas lamang pa. Isa sa pinakamalaking bentahe ni Kai ay ang kanyang exposure sa iba't ibang high-level competition. Sa murang edad, nakalaban na niya ang mga malalakas na bansa sa FIBA tulad ng Dominican Republic, Italy, Latvia at China. Hindi lang basta sumabak si Kai, nagpakita siya ng production at impact laban sa mga tunay na NBA players gaya ni na Karl Anthony Towns at Paolo Banchero. Ang international resume na ito ay nagbibigay ng patunay na kaya niyang maglaro at makipagsabayan sa pinakamataas na level. Samantala si Young Hansen, bagamat impressive sa youth circuit at naging standout sa Chinese Basketball Association, wala pang parehong big game experience sa FIBA senior stage. At kung ikukumpara si Kai ay mas versatile modern big man, sa kanyang height na 7'3", meron siyang mechanics ng shooting na hindi typical sa ganitong kataas na player. Napatunayan na niya sa G-League at FIBA na kaya niyang mag-stretch ng depensa at pumukol mula sa labas. May passing vision din siya na bihira sa mga sentro, isang skill na bagay sa mga sistema tulad ng triangle offense ni Coach Tim Cone. Si Young Hansen naman ay kilala bilang malakas sa loob, isang hustler na may defensibong presence at mahusay din sa rim protection. Pero pagdating sa opensa, limitado ang kanyang arsenal. Nakasentro lang sa finishing at hustle plays. Kumbaga, kung modern basketball ang pag-uusapan, mas kompleto ang pakete ni Kai. At maraming nagsasabi na si Young ay mas mobile at mas explosive sa transition dahil sa mas compact niyang frame at 6'11". Yes, totoo, mas mabilis siya horizontally kaysa kay Kai, pero hindi ibig sabihin ay mas effective siya overall. Si Kai, kahit hindi explosive, ay mas solid footwork at mas mahaba ang wingspan na kayang mag-alter ng tira kahit hindi kailangan ng malalaking talon. Sa depensa, ang rim protection ni Kai ay mas consistent dahil sa taas at timing, samantala si Young ay mas reliant sa bilis ng paa. Si Kai ay hindi lang player kundi simbolo ng pag-asa para sa buong bansa. Sa bawat laro ng gilas, dinadala niya ang bigat ng milyong-milyong fans na umaasa sa kanya. Ang pressure na yon ay nagbibigay sa kanya ng maturity at leadership na hindi matutumbasan ng simpleng draft status. Samantala si Young, baguhan pa lang sa NBA system, at malaking tanong pa kung paano siya aangkop sa mas physical at mas mabilis na laro. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, malinaw na hindi lang basta nakakasabay si Kai kay Young Hansen, kundi sa maraming aspeto, mas handa at mas kompleto siya bilang player. Kung ikukumpara sina Kai Sotto at Young Hansen, ang pinakamalaking punto ng paghahambing ay ang kalidad ng mga kalabang na kaharap na nila. Dito makikita kung sino talaga ang mas handa at mas kompleto bilang player. Sa kasong ito, malinaw na si Kai ang may mas solidong ebidensya dahil sa kanyang mga laro kontra NBA players, NBA teams at malalakas na FIBA squads. Isa sa mga pinaka-iconic na laban ni Kai ay nung nakaharap niya ang Dominican Republic na pinamumunuan ni Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves. Habang lahat ay nag-aabang kung paano makakasabay si Kai, nagulat ang lahat nang makita nilang hindi siya natakot na makipagbanggaan sa isang multiple-time NBA All-Star.
Gumamit si Kai ng kanyang taas at timing para pigilan ang isang atake ni Karl Anthony Towns at nakapuntos din siya mula sa pick and roll at mid-range. Hindi man nanalo ang Gilas, ipinakita niya na kaya niyang maglaro at maging productive laban sa elite NBA bigs, isang bagay na hindi pa napapatunayan ni Young Hansen. At kontra Italy, isang European powerhouse na loaded ng NBA caliber talent, muling nagpakitang gilas si Kai. Nakapag-ambag siya ng puntos, rebounds at shot contest laban sa mas mabibilis at mas physical na players. Ang kanyang shooting touch at ball movement sa high post ay nagbigay ng dagdag na dimension sa opensa ng Gilas. Kung ikukumpara kay Young Hansen, mas kompleto ang exposure ni Kai dahil napatunayan niyang kaya niyang maging effective kahit laban sa isang European squad na may matinding spacing at ball movement. Isa pang patunay ay nang nakasama si Kai sa Adelaide 36ers na nakalaban ang Orlando Magic sa isang NBA preseason game. Dito nakaharap niya ang mga young NBA talents tulad ni Paulo Banchero at Franz Wagner. Bagamat limitado ang kanyang minuto, ipinakita ni Kai na hindi siya natitinag sa NBA level pace at physicality. Nagkaroon pa siya ng ilang highlight plays kabilang ang rebounds at defensive stops na nagpatunay na kaya niyang sumabay sa mas malalaking katawan sa NBA. Bagamat struggling ang Gilas overall, si Kai ay nananatiling bright spot. Nakapagsalansan siya ng double-figure scoring, rebounds at blocks kahit kulang sa spacing at support system. At dito naramdaman ng mga fans na kapag wala si Kai, bumabagsak ang performance ng Gilas. So kapag pinagtabi sina Kai at Young Hansen, malinaw ang pagkakaiba. Si Kai ay may track record na laban sa mga NBA stars at FIBA powerhouses. Si Young, bagamat mataas ang draft pick, hindi pa napatunayan sa parehong kalibre ng kalaban. Sa usapang Kai Sotto at Young Hansen, madaling-madin lang sa draft number at height. Yes, si Young ay 16th pick sa NBA, pero ang tanong, kaya ba niyang gawin ang mga napatunayan na ni Kai? Si Kai ay hindi lang basta prospect kundi isang tested competitor na nakaharap na ang mga pinakamalalakas na manlalaro sa NBA at FIBA. Mula kay Karl Anthony Towns hanggang sa buong Italy squad at maging sa preseason laban sa Orlando Magic, pinatunayan niyang kaya niyang maglaro at gumawa ng impact kahit kontra NBA talent. Hindi ito tsorya o potensyal lang, real performance ito. Samantala si Young Hansen ay nananatiling rookie na may malaking question mark. Yes, may taas at may skills, pero wala pa siyang battle-tested record laban sa tunay na NBA stars o elite FIBA teams. At dito pumapasok ang pagkakaiba. Kai has proven game experience, Young has future promise. Kaya't kung ang usapan ay kung sino ang mas handa ngayon, walang duda, Kai Sotto is ahead of Young Hansen. Hindi sa hype, hindi sa draft pick, kundi sa aktual na laro at sa epekto niya sa kanyang kupunan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.